Ang labanan na yon ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa iba't ibang mga lalawigan para mag-aklas at labanan ng mga Kastila. Pero hindi lahat ng labanan ay naging tagumpay. Dahil sa kakulangan ng mga armas, dumating ang panahon na pinakamasakit para sa Supremo. Buhay. Buhay ng mga Katipunero naging kabayaran para sa kalayaan ng bayan. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal. Tuluyan na itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon nito. Ang tingin sa kanila yung mga tulisan. Mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ang revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, dapat sigurong desisyonan muna natin kung sinong dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaibang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede nating itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Walang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siyang matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang Katipunan ang tumatayong gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat nating sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno, kundi ang Supremo. Dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madami tayong mga kapatid na nakipaglaban, nakipagdigmaan, na hindi naman kasapi ng Katipunan. Dapat lang nabigyan galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan para hindi magdaos ng halalan at para marinig ang boses na nakararami. At ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang na siyang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres na ang maging pangalawang presidente? Sangayon ako. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano de Dios. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio.
Saglit lamang. Hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abogasya ang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tirona! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba ako? Halika, magduelo tayo! Supremo! Ha? Supremo, wag! Huwag mong gagawin yan! Andres, wag. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo na gagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa di pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka maging simula ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado ako magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang katipunan. Dakpin, si Andres Bonifacio.
Napatunayan ng hukumang ito nang walang pag-alinlangan na ikaw, Procopio Bonifacio at Andres Bonifacio ay nagbalak na pabagsakin ang pamahalaan, paslangin ang presidente at magdeklara ng himagsikan laban sa pamahalaan. Kayo ay hinahatulan ng parusang naaayon sa inyong mga kasalanan. Kailangan mong magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, patawarin mo ako. Kung dahil sa akin, napahamak ang mga mahal ko sa buhay. Suri ako. Yung anak natin. huwag kang magsalita ng ganyan. Pati ikaw. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Nanaginip ako. Ano na panaginipan mo, mahal ko? Naninirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Mga tao'y nabubuhay ng maligaya at tahimik. Nagkakaisa. Sandaling panahon na lang. Matutupad ng iyong mga pangarap. Lahat ng iyong sinimulan at pinaglaban. Gabi na. Kailangan mo nang umalis. Mahal ko. Hintayin mo ako. Bukas pagising mo. Nandito lang